So, ngayon, magkakaroon tayo ng comparison review nitong dalawang mascara na meron ako. Ito yung sa Daiso Japan, yung Panoramic Curl Twin Side Mascara. This is only 88 pesos. At ito naman yung Maybelline Real Impact by Great Lash. This cost 300 pesos. Ito, mabibili ito sa mga Daiso Japan stores. And ito naman, available siya sa US. And pwede mo siya mabili sa mga online sellers. And then, ngayon, i-apply ko sila sa eyes ko. First is, curl ko muna yung lashes ko. Aray, ipit tuloy. So, curl ko muna yung lash. And dito ko ilalagay yung Maybelline. Dito yung sa Daiso. Kakaiyak. Naipit kasi yung lashes ko. So, ilalagay ko dito yung sa Maybelline, sa kabila. And ito yung itsura ng wand niya. Medyo bulky lang siya, so medyo mahirapan ako maglagay sa lower lashes ko, lalo na't medyo maikli ito. So, ngayon mag-apply ako. Medyo dry yung consistency nitong mascara na to. So, yan. Wiggle and up. Wiggle and up. So, hindi ko preferred yung mga ganitong klase ng wand kasi parang hirap suklayin ng buhok ko or yung lashes ko. Mas gusto ko kasi yung parang damang-dama kong nasusuklay yung lashes ko. So, medyo nahihirapan akong ilagay siya kasi dry yung consistency niya. Lalagyan ko ulit ng another layer. So, dry ko yung consistency niya, parang wala na ilalagay. So, 2 coats na ito yung nailagay ko and hindi niya ganun na lengthen yung ano ko, yung lashes ko, pero na-volumize niya. Kasi dry nga yung consistency niya. Ito, hindi ko na ilalagyan yung lower lashes ko kasi sigurado magkaka-trouble pa. So, kailangan burahin ko pa yung foundation ko kasi nga medyo bulky siya. So, ito naman yung sa Daiso Japan. Ganito yung itsura ng wand niya. So, twin side nga siya kasi longer yung bristles na nandito. Tapos, shorter yung bristles. So, ito, maganda to sa lower lashes. Oh, nakalimutan ko mag-curl. Curl ko muna yung lashes ko. And itong sa Maybelline, pansin ko, yung lashes ko, yes, na-volumize niya, pero hindi niya na-lengthen. And, hindi niya napanatili yung curl. So, nag-stick straight ulit yung lashes ko. So, tingnan natin dito sa Daiso kung magiging okay. So, at first, ayan. Maganda yung performance ng brush. And medyo wet yung consistency niya. So, ito, mas preferred ko sana yung drier consistency. Pero ito kasi yung wand nito, talaga nakukoat niya yung lashes. Nilalagay niya ng decent amount. Pero hindi niya ganun na mo-volumize. So, hindi niya na-volumize yung lashes ko. Pero, it does lengthen my lashes. Nalilengthen niya naman. And maganda nga yung brush, yung wand niya.
So, try ko yun dito sa baba. And mas madali maglagay sa baba kasi nga medyo mas maliit yung bristles. Yan. Lalagyan ko na yung lower lashes ko. Yan. So, ito na yung effect niya. Huwag nila pansin yung mata ko, ha. Na-lengthen niya yung lashes ko, pero hindi niya ganun na volumize. Pero, maganda to kasi nalagyan ng decent application o nagkaroon ng magandang application sa lashes ko. Talaga na-coats niya yung lashes ko. Unlike dito, kasi nga maganda yung wand niya, talaga nasusukla yung lashes. For my preference, mas gusto ko yung ganun. So, yan. Medyo wet lang siya, kaya iniiwasan ko na pumikit agad kasi maaari siyang kumasat. Pero, maganda siya. Try ko na lagyan yung lower lashes ko using this Real Impact. Gamitin ko na lang siya ng patayo. Para sa katulad ng lower lashes ko na medyo maikli, mahirapan kayo talaga na maglagay ng mascara sa lower lashes kasi lalo na pag ganito katataba. Kasi malaki talaga yung possibility na kumasat siya. So, yan. Nalagyan ko na yung sa ibaba. Medyo nagtagal lang ako. So, dito sa Daiso, na-lengthen niya na napanatili niya yung curl. Nalagyan niya ng maayos na coat yung mascara and maganda yung wand niya. Talaga nasusuklay niya yung lashes ko. Dito naman sa, ang ano lang sa kanya, wet yung consistency niya. Ito naman, meron siyang drier formulation. At nabovolumize niya yung lashes ko. Hindi niya lang ganun nalilengthen. Tapos, medyo ingat sa paglalagay dito. Hindi niya nalilengthen pero nabovolumize niya yung lashes ko. And yung wand niya, hindi ko masyadong type kasi parang mataba. Ganun. Mas gusto kasi yung wand ng Daiso or kasi mas nasusuklay niya yung buhok. So, babalik ako mamaya para sa ngayon pala, itry muna natin yung smudge test and waterproof test. So, ito yung sa Maybelline. And this is the Daiso. Yan. Maybelline. Ito yung sa Daiso. And hayaan ko muna siya mag-set and titingnan ko kung mag-smudge siya. Tapos babalik ako mamaya sa update. So, test na natin kung smudge-proof ba at waterproof yung dalawang mascara nito. Ito yung Maybelline. Ito yung sa Daiso. And ngayon, smudge-proof. Pareho na sila nag-set, ha? Yung Maybelline, konting nag-smudge. Ayun o, nagbubuo-buo siya. So, yan yung Maybelline. Ito naman sa Daiso. So, it's smudge-proof. Walang tatanggal sa kanya. Next, try natin siyang basain. Remember, drier yung formulation ng Maybelline. Basain natin silang dalawa. Oops! Sa pagbasa, hindi waterproof yung Maybelline. Ayan o, sumasama na yung stain sa tubig, yung pagkaitim niya. And ito, ganun pa din. Try natin sila ngayon kuskusin. Parang nagre-resemble to sa paglilinis natin sa kanila. Yung Maybelline is, ayan, madali siya natanggal. And parang madulas siya. Madali siyang maalis. Punasan ko lang yung kamay ko. So, sa pagtanggal ito, hindi nyo na kailangan ng eye makeup remover na oil-based. Kahit tubig lang matatanggal siya. So, ito yung Daiso. And yan. Medyo na mabilis din siya maalis. Pero hindi ganun katulad sa Maybelline. Ito may natitira pa. And parang nag-create siya ng slight na ano, na libag-libag. So yan eh. Doon pa din siya. So sa dalawa na to, pareho lang silang messy tingnan. Pag inalis mo na siya sa eyes mo, so magiging panda looking eyes ka pag tinanggal mo siya. Pero mas mabilis matanggal yung sa Maybelline. So ngayon, kumukuha ko ng
alcohol para maalis na siyang tuluyan sa kamay ko. So, babalik ako mamaya para sa longevity test ng mascara na to. So, hi! It's been 4 hours and a half or kulang magpa 5 hours. Simula nag-apply ko tong dalawang mascara na to. And, andito pa din sila. So, napakita ko naman na sa inyo kanina yung smudge proof tsaka yung waterproof testing nila. And kung nakaka-volumize sila and lengthen ng eyes. So, yun. And ngayon, update na lang kung gaano siya magtatagal sa eyes ko. I think kulang 5 hours na dito siya sa eyes ko. Pero hindi pa din siya na aalis. So, kaya pa ata nitong mas magtagal. Kaya nga lang, kailangan ko na maghilamos and burahin yung makeup ko. Tapos maghilamos kasi nga inaantok-antok na ako. So, yun. It's a great product. Kung pareho silang may ayaw, pareho silang may gusto ako. So, yun, sana naging helpful yung comparison review na to. Kasi, hati yung decision ko sa kanila. So, sana nasabi ko na lahat kanina. Yung nakalimutan ko lang ata sabihin is yung affordability and availability. So, yung price ng Daiso, it's 88 pesos only. And nabibili siya sa mga Daiso Japan stores kung merong malapit sa inyo. Just hanapin nyo lang yung Panoramic Curl Twin Side Mascara. And yung Maybelline naman, it's 300 pesos. Depende pa sa nagbebenta. Pero sa online ko lang siya nabibili. So, kung hassle sa inyo yung pagbili sa online and natatakot kayo sa mga sellers, may marerecommend akong mga shop and pwede nyong mag-ask sa comment section kung interested kayo. So, 300 pesos, but alam nyo naman, decent naman yung product ng Maybelline. It's just that hindi ko gusto yung wand niya. I love the formula kasi medyo drying. Unlike dun sa Daiso. But, yung sa Daiso for its price, 88 pesos, hindi siya chemically yung maamoy chemical or wala silang mga distinct smell. Alam mo yung cosmetics na amoy? Kasi ibang mascarang mura, maamoy siyang chemical. Tapos pag nilagay mo medyo mahapde. Pero yung Daiso kahit mura siya, okay na okay pa din. So yung Daiso, gusto ko sana siya. Kaya nga lang, ang tagal niyang matuyo. Siguro kahit 3 minutes sa mata mo, hindi pa din siya natutuyo. Yung Maybelline, maganda yung formulation and nakaka-volumize siya ng eyes, but hindi siya nakaka-lengthen and nawawala yung curl ko sa kanya. And yun pa yung wand niya, hindi ko types. Pero it's, depende naman sa gusto. Kasi kung minsan, kung anong gusto ko, yun naman yung ayaw nyo. Kung ano naman yung ayaw nyo, yun naman yung gusto ko. Diba? Or kung ano yung gusto nyo, yun naman yung ayaw ko. Diba? It's case-to-case basis naman. Or depende pa din sa preferred nyo or sa preference nyo. But, ito yung thoughts ko sa dalawang product na to and sana naging helpful sa inyo yung comparison review. So, tumitirik na yung mata ko, naantok na ako. So, that's it for this review and thank you for watching. After 8 hours, nandito pa din yung dalawang mascara sa mata ko. So, mahaba yung longevity nila. Akala ko kasi 5 hours is mabubura ko na yung makeup ko. But, umabot ng 8 hours na hindi ko pa din siya nabubura. So, yan, longevity, 8 hours. Andyan pa din sila. Pero, hindi na ganun ka-curl yung lashes ko. Pero, nandun pa din yung mascara. So, buburahin ko na sila ngayon kasi kailangan na matulog. It's 12:30 in the morning or AM. Kaya, yun, kailangan ko na siyang burahin.